Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol pa rin sa import at export business. Ang example ko sa inyo, MNLA ni Frank Mendoza. Kilala nyo naman si Frank Mendoza na kaibigan ni Bugoy na Koy mga kanegosyo. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment na lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong mag-11 years na, hindi na 10 years 2026 na. Meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo, mga kanegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit ko in-example ang MNLA ni Frank Mendoza sa import business at export business? Papaliwanag ko mga kanegosyo. Mas importante sa ekonomiya ng Pilipinas ang makapag-create ka ng produkto at maibenta to, ma-export to papunta sa ibang bansa para yung pera ng ibang bansa para yung pera sa ibang bansa mapunta dito sa Pilipinas at dito sa Pilipinas umikot. Ang import business mga kanegosyo, yung pera na para dito sa Pilipinas umiikot at nakakapag-create ng trabaho, nilalabas papunta sa ibang bansa. At yung bansang yon, kung China man yan, US man yan, Taiwan, Israel, yun yung bansang mas lalong gumaganda yung ekonomiya. Kasi doon umiikot yung pera ng Pilipinas papunta sa ibang bansa. At ang example ko, yung MNLA ni Frank Mendoza. Mga kanegosyo, lahat ng t-shirt ni Frank Mendoza ay gawang US. Kung hindi ako nagkakamali is Philadelphia. Ibig sabihin, yung tela na binibili natin sa MNLA galing sa US. So yung pera na nakikreate ni Frank Mendoza dito, kasi nabebenta niya, lagi pang sold out yan At siyempre, isa na rin ako dyan sa customer ng MNLA. Yung pera na para dito sa Pilipinas, syempre pag nabenta niya na yung na-sold out niya na yung mga t-shirt niya, may pera na-convert niya sa pera yung t-shirt ng MNLA. Ngayon, bibili siya uli ng tela na gamit yung pinagbentahan na pera dito para sa Pilipinas. Ngayon, yung pera na yun, dadalhin niya yun sa US. Kasi bibili siya ng tela, mag-i-import siya ng tela. Nagigets nyo mga kanegosyo, mag-i-import siya ng tela. So ngayon, yung pera para dito sa Pilipinas, mapupunta yon kung saan niya man bibilin yung tela na yon. Kung di ako nagkakamali, Philadelphia. So sa US na pupunta yung pera na para dito sa Pilipinas na umiikot. Anong ibig ko sabihin mga kanegosyo? Isa to sa hindi pa nare-realize siguro ni Frank Mendoza na kung tagumpay ka na, sabihin na natin sa panimula, okay lang siguro mag-import. Pero sana naman, makapag-create siya ng tela na dito rin create Philippine-made na tela. Una, makakapag-create siya ng trabaho para sa mga Pilipino. Pangalawa, hindi ka na mag-i-import, ikaw na mag-i-export ngayon. Kasi, pag nag-export ka ng t-shirt mo na gawa dito sa Pilipinas, pati yung tela, pwede niyang sabihin, ang hirap kasi makahanap ng quality na tela at hindi ako makakahanap dito sa Pilipinas. Well, ang pinapayaman mo yung ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Well, nakakapag-create ka ng trabaho, oo. Pero mas marami kang makikreate na trabaho kung locally made yung telang nakikreate mo at ikaw yung mag-e-export ng t-shirt mo papunta sa ibang bansa at yung pera dun sa ibang bansa madadala mo dito sa Pilipinas. At yung pera na yon, mapapaikot mo dito sa Pilipinas at makakapag-create ka ng maraming trabaho. At malaking bagay yon para sa ekonomiya ng Pilipinas bilang negosyante. Yan sana yung magawa ni Frank Mendoza. Masolusyonan niya na makapag-create siya ng tela na locally made dito sa Pilipinas at hindi niya na kailangan mag-import ng tela sa ibang bansa.
At pag nangyari yon, tayo na yung mag-e-export ng tela papunta sa ibang bansa. At yung pera ng ibang bansa mapupunta dito sa Pilipinas na makakatulong na makapag-create ng mas maraming trabaho para sa ating mga Pilipino. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, sikapin nating makapag-export mga kanegosyo, hindi import. Ito yung mga laging tanginang sinasabi nila Francis Kong, Chinkitan. Ang negosyo ko, import business eh. Buta tuwan-tuwa naman tayo. Alam ba natin kung ano yun? Proud pa nga sila sabihin ng negosyo ko, import eh. Tanginan na itong mga incheck na to, tatanda na. Yung pera para sa Pilipinas, nilalabas nyo. Pinapayaman nyo China. Pinapayaman nyo Taiwan. Pinapayaman nyo ibang bansa. Imbis dito sa Pilipinas, umiikot yung pera, at nakakapag-create na mas maraming trabaho, nilalabas nyo papunta sa ibang bansa. Yung ibang bansa yung yumayaman sa pera ng Pilipinas. Ganyan po ang sistema ng import tsaka export business, mga kanegosyo. Although, importante din ang import. Pero mga kanegosyo, malaking bagay ang export sa GDP ng Pilipinas or gross domestic product. Sobrang laking bagay ang export, mga kanegosyo. Kaya nagsisimula ka pa lang, focus in one, hanapin ng community, i-level up natin sa level 2 business model yan. Apply, isa lang sa mga to, franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Napaliwanag ko na yung mga yan. Hanapin nyo na lang sa mga video ko. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Siyempre, sikapin natin na balang araw, tayo naman yung makapag-export ng negosyo natin papunta sa ibang bansa. At sa mga nakatapos ng video ko, gusto ko malaman kung taga-saan kayo. Type nyo naman kung anong lugar kayo. Comment nyo naman. Subscribe ka naman sa akin. And heart mo na rin tong video ko. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.